Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sana kayo ay nasa maayos at magandang kalagayan sa araw na ito. So sisimulan na natin ang ating aralin para sa quarter 2 ng inyong EPP Agri 4. Tayo ay nasa unang linggo na at ang ating tatalakayin sa video na ito ay para sa una at ikalawang araw. Ang ating iikot ang ating quarter 2 para sa inyong EPP sa agrikultura. So kung quarter 1, ang pinag-aralan natin ay may kinalaman sa ICT, ngayong quarter 2 naman ay tungkol sa may kinalaman sa agrikultura. So simulan na natin ang ating aralin. Narito yung mga kasanayan na inyong dapat na makamit at matamo pagkatapos ng linggong ito. So natatalakay ang kahulugan ng agrikultura, mga sangay nito at paghahalaman. Natatalakay ang mga pamamaraan ng pagtatanim ng halaman, nakikilalang iba't ibang alternatibong paraan ng paghahalaman, at natatalakay ang mga kahalagahan at kabutihang dulot ng paghahalaman sa tao, hayop, kalikasan at kapaligiran. So para sa ating unang araw, tayo ay magbabalik-aral. At para sa ating pagbabalik-aral, isa sa mga gawain ay ang paglikha ng mind map at bigyan ninyo ng mga kaugnay na salita ang ating salitang agrikultura. So ano yung inyong naiisip kapag binanggit yung salitang agrikultura? So ako, maaring pumasok sa aking isip ay pwedeng paghahalaman, pagtatanim, pagbubungkal, gayon din paghahayupan, kasama yun yung pag-aalaga ng hayop, paano yung iba't ibang paraan ng pagtatanim, pagpapataba sa mga halaman, ano ba yung mga paraan ng tamang pag-aalaga ng hayop at marami pang iba. Okay, so ibig sabihin dito, iikot yung ating aralin para sa buong quarter 2. Pero syempre, hindi yun bigla-bigla. So simulan natin sa pagbibigay katuturan sa salitang agrikultura. So ano nga ba yung agrikultura? Ito ay isang agham kung saan nililinang ang pag-aalaga at pagpaparami ng mga halaman at hayop. So binubuo ito ng paghahalaman at yung paghahayupan, pag-aalaga ng halaman, pagpaparami at gayon din ng mga hayop. So ito ay ginagawa upang makalikha ng pagkain, damit at iba pang produkto na makatutulong para masustentuhan ang pamumuhay. Ito ay nanggaling sa salitang Latin na agri, na ang ibig sabihin ay lupa at kultura na nangangahulugan naman ng paglilinang. Sa makatwid, ang agrikultura ay nangangahulugan ng paglilinang ng lupa. Ang mga magsasaka ang isa sa may malaking ginagampanan sa gawain ito. Sila ang gumagawa ng paraan upang mapataba ang lupa at sila din ang nagtatanim ng mga halaman upang makalikha ng pagkain at iba pang produkto. Ang agrikultura ay may ugday din natin sa pag-aalaga ng mga hayop. Kaya nararapat lamang na bigyan natin ng pagpupugay at pagpapahalaga ang ating mga magsasaka. Kasi kung hindi dahil sa kanila, wala tayong mga pagkain na nasa hapagkainan natin, di ba? Pero tayo kasi dito sa Pilipinas, pag sinabi mong magsasaka, hindi maganda yung ibinibigay na konotasyon natin dito, hindi ba? Pero kung tutuusin, sila yung isa sa may mga mahalagang gampanin sa ating lipunan sapagkat sila yung nagbibigay sa atin ng ating mga makakain sa araw-araw. Kaya naman dapat bigyan natin sila ng wastong pagpapahalaga. Okay, sunod naman, ito ay isang mahalagang bahagi ng ekonomiya na may maraming oportunidad para sa mga negosyo. Hindi lamang pagtatanim kung hindi maging pagbuo rin ng mga bagong teknolohiya at proseso upang mapabuti ang pagiging produktibo at kahusayan. Ang agrikultura ay isang agham, sining at proseso sa pagpoproduce ng pagkain at mga hilaw na produkto, pagtatanim at pag-aalaga ng mga hayop na tumutugon sa mga pangangailangan ng tao.
So ngayon talakayin naman natin yung mga component naman ito. No? Ano ba yung nasa ilalim ng agrikultura? Ito yung mga sangay ng agrikultura. So una, yung ating tinatawag na horticulture o paghahalaman. Ang paghahalaman ay napoproduce ang mga pangunahing pananim gaya ng mais, niyog, tubo, saging, pinya, kape, tabako at iba pa. Ang mga pananim na nabanggit ay madalas kinukonsumo hindi lamang sa loob ng bansa kundi pati na rin sa labas. Sumunod naman ay ang agronomya o palalinangang halaman. Ang agronomiya ay pag-aaral ng lupa kaugnay ng kung paano nito naapektuhan ang paglaki ng mga halaman. Ito ay nagsasagawa ng pagpapainam at pagpapahusay pa sa paggamit ng lupa at makakapagpataas ng dami ng pagkain at mga pananim na hibla. So ito naman ay yung pag-aaral kung paano higit na patatabain, pagagandahin yung kalidad ng lupa para naman na maging mas marami at mas maging maganda yung bunga ng mga pananim. Okay. Sunod naman ay forestry o paggugubat. Ito ay isang hakbang o gawain upang linangin ang yamang kagubatan. Mahalaga ito sa mga negosyong may kinalaman sa kahoy. So ilan sa mga produkto na nagmumula sa paggugubat ay ang mga sumusunod. So plywood at mga veneer. Okay, so inyong punan ang mga patlang upang mabuo ang mga sumusunod na pangungusap ukol sa agrikultura. So inyong bigyan ng karugtong, no? So ang agrikultura ay nakatuon sa, so sabi nga natin, sa paghahalaman at pag-aalaga ng hayop. So pagpapayaman ng pagpaparami ng halaman at gayon din ng mga hayop. So ang paghahalaman syempre ay nakapokus sa mga halaman, no? Kung paano ba pinapayabong ito, mapaparami. So doon nakatuon yung paghahalaman. Ang palinangang halaman ay nag-aaral naman sa lupa, no? Kung paano ito higit na magiging mas mabuti, mas maganda para sa ating mga pananim. At yung paggugubat naman ay isang gawain na naglilinang naman sa ating mga kagubatan. Okay, so ngayon ay tumungo na tayo sa ating ikalawang araw. At para sa ating ikalawang araw ay ating suriin yung 3 larawan na inyong makikita. So ano ba yung napansin natin sa 3 larawan na ipinakita? So una, mga nakahanay yung mga pananim. Yung pangalawa naman, ang tanim ay pahagdan, no? Katulad ng ating Banawe rice terraces. Kung ito man ay bahagi ng rice terraces, kasi marami nang gumagawa nito hindi ba? Kaya minsan nakala natin pag nakakita tayo ng ganun, ito yung Banawe rice terraces. Pero marami na kasi yung gumagawa ng ganito. Naging tanyag lamang talaga yung ating Banawe rice terraces kasi napakaganda at napakalawak. Pero marami na rin ang gumagawa nito. At sumunod naman, ganun pa rin, nakahanay pa rin yung mga pananim, iba-iba, no? Bawat hanay, iba't ibang uri ng pananim. So, alin sa tingin mo rito ang mga naitanim ng tuwiran at di tuwiran? So, pamilyar ka ba sa tuwirang pagtatanim at di tuwirang pagtatanim? So, alamin natin sa mga susunod na slides. So, ang tuwirang pagtatanim ay isang paraan ng pagtatanim na ang ginagawa ay ihuhulog agad ang buto o binhi kung saang bahagi ng taniman ito nais patubuin. Ito ang pinakapayak na paraan ng pagtatanim. So, halimbawa, labanos, patola at kalabasa. Ibig sabihin, mula sa mayroon kang mga buto, halimbawa ng gulay o ng prutas, direkta mo itong itatanim sa lupa. Okay, so kaya ito yung pinakapayak na paraan ng
pagtatanim. So, pwedeng ihuhulog mo agad yung buto o yung pinakabinhi at yun na, no? Itatanim mo na siya mismo doon sa lupa. So, ano naman kaya ang kaibahan nito sa dituwirang pagtatanim? So, ang paglilipat o dituwirang pagtatanim, ito ay ang mga halamang tinanim muna sa seed box. So, hindi siya direktang itinatanim sa lupa. So, bago natin ilipat doon, kailangan itanim muna siya sa mga seed box at pag tumubo na o kumbaga sumibol na, tsaka lang ilalagay sa lupa. Ito ay maaaring gawin kung nais makatipid sa panahon at maging tuloy-tuloy ang paghahalaman. Ang mga halimbawa nito ay ang katakataka, kamatis at kalamansi. Ang paglilipat ng punla ay karaniwang ginagawa tuwing hapon upang hindi gaanong malanta ang mga bagong tanim. Inililipat lamang ang mga tanim kung maayos ang panahon. At syempre, kailangan maging maingat sa paglilipat. Paglilipat ng punla, no, sa lupa. Tumungo naman tayo sa natural na pagtatanim. So kanina nakita natin, no, yung tatlong larawan at tatalakayin na natin sila ngayon. So ang unang larawan kanina na inyong nakita ay isang halimbawa ng intercropping. Ito ay isang mahalagang teknik ng pagtatanim na tinatawag ding multiple cropping. Layunin nito ang makapag-impok ng mas maraming ani sa loob lamang ng isang kapirasong lupa sa paraan ng pagtatanim ng isa o mas marami pang uri ng pananim. Ang katumbas na intercropping sa Tagalog ay kultibasyon ng dalawang pananim sa iisang taniman. Ang sumunod naman na larawan kanina ay tinatawag nating contour farming. Ito ay ang pagtatanim ng panahong pananim o taunang pananim at pabalagbag sa padaisdis na lupa. So gaya nga nung ating halimbawa sa larawan at yung ating Banawe rice terraces. Yung pangatlong larawan naman kanina ay tinatawag nating multiple farming. Ito ay pamamaraan ng pagtatanim na gumagamit ng dalawa o higit pang halaman sa iisang lugar ng lupa sa loob ng isang taon sa halip na iisa lamang. So, kagaya ng nakikita natin sa larawan. So, yung isang hilera, halimbawa pechay, yung sumunod naman, kamatis naman, yung sumunod na hilera naman ay talong. Okay, so ang tawag natin doon ay multiple farming. Okay, so ngayon naman ay tumungo tayo sa organikong pagtatanim. So ito yung ilan sa mga nasa ilalim ng organikong pagtatanim. Isa sa mga pinakasikat na uri ng pagtatanim noong panahon ng pandemya ay ang urban gardening. Sa literal na translation nito sa Filipino, ito ay ang pagpapalaki ng mga halaman sa isang kapaligirang urban. Bukod sa tipikal na indoor plants, marami ang sumubok sa pagpapalaki ng mga sariling gulay at prutas. Kahit man ang mga nakatira sa syudad kung saan hindi ito madalas makikita. So, gumagamit ng mga container, madalas yung mga bote ng mineral water na malalaki. Doon nagtatanim halimbawa ng mga pechay, ng mga lettuce, na kumbaga sa halip na sa malawak na lupa, so dahil wala namang masyadong lupa sa syudad, so doon sila sa mga bote nagtatanim. So kung may mas malalaking bote, mas magaganda. At syempre, inaalam din nila kung ano yung mga maaring itanim sa ganong klase ng lalagyan o yung paso, di ba? So para syempre, kapag tayo ay may mga sariling tanim na gulay, so maaari na rin natin yung, kumbaga, makakamenos na sa gasto sa pagbili pa sa labas. So sa halip, pipitasin mo na lamang sa inyong bakuran o doon sa paso kung saan nyo itinanim. Sunod dito ay ang containerized gardening. Ito ay isang uri ng paghahalaman na gumagamit ng iba't ibang klase ng lagayan
upang magtanim tulad ng lata, paso, plastic at iba pa imbes na sa lupa. So, meron din siyang pagkakahawig doon sa ating urban gardening, no? Ito naman, tinukoy nilang dito yung iba't ibang klase ng lalagyan na pwedeng gamitin sa pagtatanim. So, gaya nga ng lata, paso, plastic at iba pa. So, sa halip na diretsa o direkta sa lupa. Okay, sunod naman ay ang tinatawag nating vertical gardening. So, madalas ko natin itong nakikita o halimbawa ako, madalas ko itong nakikita sa mga syudad. Ngayon ay makikita rin natin ito sa iba't ibang mga gusali. Madalas sa mga pader ng mga sa syudad, no, sa may banggitin ko na sa Maynila, no, sa kahabaan nun, sa mga pader, no, ng mga malalaking paaralan o universidad, madalas may mga ganito silang mga gardening, no, na kung saan yung kanilang mga pader ay may nakadikit na mga halaman. So, ang tawag natin doon ay vertical gardening. So, ito ay isang klase ng urban gardening na akma para sa taong nais magpalaki ng halaman upang gawing palamuti sa kanilang mga dingding o bubong. Okay, so hindi talaga siya yung mayabong ng sobrang laki. So talagang ang layunin mo lang dito ay gagamitin mo lang siya para maging aesthetic, no, yung inyong pader. So magandang tingnan pero syempre nakakadagdag din ito ng presko ng hangin. Okay, so ang layunin nito ay pagpapaganda ng lugar kung saan tutubo ang mga halaman. Isa pang halimbawa ng organikong pagtatanim ay ang dish gardening. Ito ay isang indoor plant na binubuo ng iba't ibang halaman na may ugat. Itinanim at inayos ang landscape sa mababaw na paso o yung dish. Ito ay tinatawag din na miniature garden at isang malaking lugar na pinalit tulad ng isang malaking lugar na pinaliit tulad ng isla. So, yan, parang meron kang maliit na hardin na nakalagay sa isang dish na malaki-laki. Sunod naman ay ang hydroponic farming. Ito ay isang paraan ng pagpapatubo ng mga halaman na gumagamit ng mineral na solusyon sa tubig. Sa halip na itinanim ang mga halaman sa isang hardin, para gamitin sa lupang sakahan. Ang mga mineral na natatanggap ng mga ugat bilang mga sustansya ay mula sa isang likidong solusyon na naglalaman ng ilang mga kemikal na kinakailangan ng halaman. So, ibig sabihin, kinukuha nila yung sustansya mula doon sa chemical na solusyon na nakahalo likido, no? Nakahalo din sa tubig. Kumbaga, nandun na lahat yung mga pataba at mga nutrients na kailangan nila para mabuhay sila. Ang salitang hydroponics ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang tubig, kaya hydroponic. Sunod naman ay ang aquaponics. Ito ay isang paraan ng pagtatanim na pinagsasama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginagamit sa aquaculture kasama ang hydroponic na pagsasaka. Okay, so kung makikita ninyo ang larawan, nandoon sa taas yung mga halaman, tapos ginagamit naman din yung sa ibaba naman ito ay parang aquarium, no, na ginagamit din yung tubig, no, bilang tubig sa isang aquarium. So ang itsura niya ay yung isang halimbawa dito ay yung sa itaas nandoon nakatanim ng mga halaman, tapos sa ibaba ay yung parang kalahati ng drum at mayroong mga isda. Okay. So, pinagsama ang mga katangian ng tradisyonal na paraan ng pagsasaka ng isda na ginamit sa aquaculture at kasama ang hydroponic na pagsasaka. So, sa taas, nandun yung hydroponics natin at sa baba naman ay yung may mga isda naman doon.
Okay. Ang salitang aeroponics ay isang sistema. Okay, so sunod naman ay ang aeroponics. Ang salitang aeroponics ay isang sistema na naglalagay sa trabaho ng hangin upang makapagpatubo ng mga pananim. Ito ay tungkol sa lumalagong mga halaman na kung saan ang mga ugat ay nasuspinde sa hangin. So nakalutang sa hangin yung kanilang mga ugat. Nakakakuha ang mga halaman o nakukuha ng mga halaman ang mga nutrisyon sa isang solusyon na nakabatay sa tubig na naihahatid sa mga ugat ng isang pinong ulap o hamog. Okay, so yun naman ang organikong pagtatanim. Okay. So yan. So muli, ito yung hydroponic farming. Ito naman yung aquaponics at yung aeroponics. Ayan. At dito na nagwawakas yung ating aralin para sa una at ikalawang araw ng ating aralin para sa EPP Agri. So nawa ay naunawaan ninyo kung ano yung kahulugan ng agrikultura, ano yung mga sangay nito, at yung iba't ibang uri natin ng pagtatanim. So meron tayong natural na pagtatanim at organikong pagtatanim. So maraming salamat at kita tayo sa ikatlo at ikaapat na araw. Ako si Teacher Aiza. Paalam!